Magandang gabi po. Ako pala si Mia. Isa akong kahera sa isang grocery store. 19 na taong gulang pa lamang ako noon na makilala ko si Ruben. Kung babalikan ko po ang buhay ko noon, Sir Cab, masasabi kong maayos at payapa ang lahat. Laki ako sa Maynila. Maganda ang posisyon ng papa ko sa isang malaking kumpanya at si mama naman ay may sariling pwesto sa palengke. Buhay palengke ang kinagisnan ko. Amoy ng iba't ibang paninda, sariwang gulay at mga kakanin. May pwesto kami ng mga pansit, gaya ng bihon, canton at Mickey. Pati na rin mga itlog at ilang mga groceries. Kahit nag-iisa lang ako anak, hindi ko naramdaman ang kalungkutan. Dahil punong-puno ng tawanan ng bahay namin. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Umuwi si Papa na amoy alak at lasing na lasing. Nalaman namin na natanggal siya sa trabaho. Tiniraan ako ng katrabaho ko, Gina. Ang dahil lamang sa inggit. Tinanggal ako sa trabaho. Umiiyak na sabi ni Papa kay Mama. Masyadong dinibdib ni Papa ang nangyari. Ang dating masayahing padre de pamilya namin ay nagiging tahimik. Lagi nakatulala hanggang sa nagkasakit siya. Ang lahat ng ipon namin ay naubos sa pagpapagamot. Napilitan din magsara ang pwesto ni Mama sa palengke dahil wala na kaming puhunan. Ang pangarap kong makatapos sa pribadong eskwelahan ay gumuho. Ang bahay namin ay pinundar ng aming pamilya. Inaisan nila ni Mama para sa mga gamot at gastusin. Hanggang sa tuluyan itong kinuha ng bangko. Hindi nagtagal. Pinawian ng buhay si Papa. Naiwan kami ni Mama na walang-wala. Matapos ang unang death anniversary ni Papa, sumama si Mama sa isang lalaking may pamilya na. Siguro napagod na rin siya sa takbo ng buhay namin. Kaya naiwan akong mag-isa. At sa edad na 17 taong gulang, nagsimula akong mangupahan sa isang maliit na kwarto at nag-apply ng trabaho bilang kahera sa isang grocery store. Lumipas ang 2 taon, sa gitna ng aking pagtatrabaho, nakilala ko si Ruben. Siya ay isang ahente ng produktong binebenta namin. Guwapo si Ruben. Matipuno, matangkad, at moreno ang kutis. Bukod sa pisikal na katangian, napakabait niya rin. Sa lahat ng tao na kasalamuhan niya sa grocery. 1 taon niya akong sinuyo. Araw-araw niya ako hinihintay sa labas ng grocery. Katapos ng shift ko, bit-bit ang mga paborito kong pagkain o kaya na may mga bulaklak. Isang hapon, inaya niya ako. Mia, kape tayo? Alam kong pagod ka sa maghapong trabaho. Sabi niya, habang nakatitig sa akin. Sobrang kinikilig ako sa tuwing sinusuyo niya ako. Siguro, kaya ako siya pinatagal ng 1 taong panliligaw ay dahil natatakot ako masaktan ulit. At dahil siguro gusto ko lang din siguraduhin ang nararamdaman ko. Pero bandang huli, sinagot ko rin siya. Ang relasyon namin ay puno ng saya. Araw-araw niya ako sinusundo at tinihatid sa inuupahan kong kwarto. Alam mo, swerte ko talaga sa Mia. Sabi ni Ruben habang naglalakad kami sa isang parke. Mas maswerte ako, Ruben. Akala ko kasi wala nang magmamahal sa akin. Tapos na nangyari sa pamilya ko. Sagot ko habang nakasandal sa balikat niya. Marami ang nainggit sa amin. Sabi nila, perfect match daw kami. Dahil pareho kami maganda at gwapo. Para sa likod ng perpektong relasyon namin yun,
may kulang pa rin. Dahil ang pagkakilala ko lang kay Ruben ay ulila siya. Pero maliban dun ay wala na. Hindi kasi siya nagkukwento tungkol sa pamilya niya. Hindi ko alam kung saan probinsya talaga siya galing o kung may mga kamag-anak pa ba siya. Ang tanging alam ko lang ay ang mahal niya ako. Akala ko hindi na matatapos ang masasayang araw na magkasama kami. Ang araw, habang nasa trabaho ako, nakatanggap ako ng tawag. Galing ito sa pinsan ko, sa probinsya ng aking lola, ang ina ni Papa. Mia, wala na si Lola. Boses ng pinsan ko na nanginginig sa kabilang linya. Parang tumigil ang mundo ko. Malapit kasi ako kay Lola, lalo nung bata pa ako. Lagi kami nagbabakasyon dun sa probinsya. Natigil lang yun nung mag-isa na lang ako. Hindi na rin kasi ako umuwi dun. Dahil masyado akong naging busya sa trabaho. Bukod sa malayo, ay mahal din ang pamasahe. Matapos ko mabalitaan ang nangyari kay Lola, agad ako nagpaalam sa boss ko na hindi mo na ako makakapasok ng ilang araw. Makalipas ang 2 araw, Sabado yon, alas 5 ng umaga. Nasa bus na kami ni Ruben patungong probinsya. Naging maayos naman ang aming biyahe, ngunit dahil sa layo, gabi na kami nakarating sa bahay ni Lola. Ipinakilala ko si Ruben sa mga pinsan, mga tito at tita ko. Ang ganda naman na naging pagtanggap nila sa kanya. Plano sana namin ni Ruben na matapos ang libing ni Lola. Nagsasabi na kami sa mga tita ko na magpapakasal na kami. Dahil nasa tamang edad na rin naman kami. Sa 2 araw ng burol ni Lola, habang kami ni Ruben na nagmameryenda sa ilalim ng isang puno malapit sa bahay, napansin kong seryoso nag-uusap sina Tita Annette, ang panganay na kapatid ni Papa at ang kanyang mga bisita. Kasama rin nila ang iba ko pang mga tito at tita. Normal lang naman sana ang tingnan na nag-uusap na kamag-anak sa isang burol. Pero may mali. Ang hindi normal ay ang pagsulap-sulap nila kay Ruben. Tumingin ka kay Ruben, Mia. Bulong ng pinsan kong si Lisa na lumapit sa akin. Mabuti na lang at nakatalikod si Ruben sa kanila. Kaya hindi niya napapansin ang mga matatalim na tingin ng mga kamag-anak ko. Bigla akong kinutuban ng masama. Pinagabihan, habang nasa loob ng bahay ang karamihan, kinausap ako nila Tita Annette ng palihim sa kusina. Mia, kilala ng mga bisita natin si Ruben. Seryosong sabi ni Tita Annette sa akin. Talaga po? Kakilala? Saan po nila siya nakilala? Nagtatakang tanong ko. Sa baryo nila, Mia. Hindi lang si Ruben ang kilala nila, kundi ang buong angkan ni Ruben. Huminga ng malalim si Tita bago tinuloy ang sasabihin. Mia, angkan sila ng mga aswang. Ang ama at ina niya ay aswang. Ang buong lahi nila ay aswang. Para akong binuhusan ng malamig na tubig ng oras na yon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Tita, hindi totoo yan. 2 taon ko siyang kasama. Ni minsan, wala akong napansin sa kanyang kakaiba. Nagtatanggol ko kay Ruben kahit na nanghihina na ang tuhod ko. Sa totoo lang, Sir Cab, wala talaga ako napapansin kakaiba kay Ruben sa loob ng 2 taon naming pagnobyo. Mia, magaling sila magtago. Siguraduhin mo ang pinapasok mo. Babalaan ni Tita sa akin bago siya bumalik sa sala.
Hindi ko pinahalata kay Ruben ang nalalaman ko. Pilit akong umiti sa buong maghapon kahit ang bawat tingin ko sa kanya ay nagdudulot ng takot at pagdududa. Matapos ang libing ni Lola, nagkaroon si Ruben ng pagkakataon na kausapin ng mga tita ko at tito ko. Tito, tita, gusto ko po sanang hingin ng basbas nyo. Plano po kasi naming magpakasal ni Mia. Diretsahang sabi ni Ruben. Nagulat ako. Nakalimutan ko na ang planong yun dahil sa takot. Siyempre, hindi pumayag ang mga tita ko. Tahimik ang lahat hanggang sa magsalita si Tita Annette. Hindi kami papayag. Hindi namin ibibigay si Mia sa isang gaya mo. Malamig na sabi ni Tita. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Ruben na nagtataka. Alam namin kung sino ka, Ruben. Alam namin kung ano ang lahi mo. Angkan ka ng mga aswang. Sigaw ni Tita Annette. Biglang nagbago ang reaksyon ni Ruben. Nakita ko sa mga mata niya ang gulat at pagtataka. Natigilan siya. Parang hindi makapaniwala na nalaman namin ang tinatago niyang lihim. Pero agad din siya nakabawi. Lumuhod siya sa harap ni Tita. Tita, totoo po ang sinasabi ninyo. Ang magulang ko at angkan ko. Totoong aswang po sila. Pero iba po ako. Hindi ko po ginagawa ang ginagawa nila. Mahal ko po si Mia. Hindi ko po siya kayang saktan. Pagmamakaawa ni Ruben habang tumutulo ang luha. Pero hindi na nakinig ang mga tita ko. Umalis ka na dito, Ruben. Bago pa namin tawagin ang mga tanod. Sigaw ng isang mga tita ko. Nung mga oras na yon, magulong-magulo ang isip ko. Hindi ko nagawang sumunod kay Ruben kahit na mahal ko siya. Naghahalo ang takot at kaba ko. Laki ako sa Maynila, kaya hindi ako sanay sa mga ganung bagay. Mahal na mahal ko si Ruben. Siya ang unang lalaking minahal ko. Pero naguguluhan ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Pagbalik ko ng Maynila, naging impyerno ang buhay ko. Araw-araw ko siyang naaalala. Miss na miss ko na si Ruben. Pero hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Hindi ko rin alam kung saan ang probinsya niya. Kahit ang mga kasama niya sa trabaho ay wala ring alam. At kahit itanong ko pa kay Tita Annette, alam kong hindi niya sasabihin sa akin. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, nabalitaan ko sa mga katrabaho ni Ruben na hindi na raw siya pumapasok. Umuwi na raw siya sa probinsya nila, Mia, sabi ng manager namin. Lumipas ang isang buwan. Isang hapon, nakatanggap ako ng balita na nagpabago sa akin habang buhay. Nabalitaan ko na lamang na napakamatay si Ruben. Natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang inuupahang bahay sa probinsya. Ayon sa sabi-sabi, nangupahan si Ruben sa kabilang baryo para makaiwas sa mga kamag-anak. Pero natagpuan pa rin siya ng mga ito, kaya nagpakamatay siya para hindi na maisalin sa kanya ang pagiging aswang. Pero bago daw nagpakamatay si Ruben, nakarinig daw ang mga kapitbahay ng malakas na iyak at sigaw. Mahal na mahal kita, Mia. Pagkatapos nun, ay biglang tumahimik. At doon na nila natagpuan si Ruben na wala ng buhay. Parang gumuho ang mundo ko. Ang lalaking mahal ko, ang lalaki na nga kung hindi ko sasaktan, ay wala na. Lumipas ang maraming taon. Ngayon, matanda na ako. Hindi na ako nag-asawa. Ang lahat ng lalaking lumapit sa akin noon ay tinatanggihan ko. Dahil hanggang ngayon, si Ruben pa rin ang mahal ko.
Madalas sa aking pag-iisa, nararamdaman ko ang presensya niya. Minsan sa madaling araw, may naririnig akong kaluskos sa bintana. Kaya na may amoy ng paborito niyang pabango. Hindi ko alam kung aswang ba talaga siya o kung biktima lang siya ng kanyang lahi. Ang alam ko lang, ang pag-ibig namin ay nauwi sa isang trahedya na habang buhay kong dadalhin. Siguro, naniwala lang ako sa kanya. Ito naging matapang lang ako na ipaglaban ang pagmamahalan namin. Baka buhay pa siya ngayon at masaya kami magkasama. Pero huli ng lahat,